Pagsapit ng Nobyembre, oras na para bisitahin ang mga namayapa nating mahal sa buhay. At sa pagbisita natin sa kanila, hindi mawawala ang bulaklak at kandila. Pero alam niyo ba na ang mga kandila raw na ito ang naging susi sa dekadang kita ni Harriet? Sa Barangay San Juan sa Cainta, Rizal, nakilala namin ang 47 years old na si Harriet na halos 2 dekada nang gumagawa ng kandila. Nagsimula ang Bayang Candle 2002. So, nagsimula siya kasi nag-isip kami noon na naglumalaki na yung pamilya. Parang kulang na yung kinikita namin kung mananatili kaming employee. So, nag-decide kayo mag-asawa na sige, simulan na natin, magkandila na lang tayo. Yung in-laws ko, yung parents ng husband ko, ito talaga yung line of business nilang candle manufacturing. So, yung asawa ko, dahil siya yung dating humawak ng business nila, may idea siya paano gawin. Pero ang kandila na nagbigay ng ilaw sa pamilya ni Harriet, tila naupos daw sa biglang pagpanaw ng kanyang asawa. Paano ko haharapin yung obligasyon na naiwan ng asawa ko na ako na lang? Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay namin ng mag-iina na hindi kaya yung mapagtapos ko man lang ng pag-aaral ng 2 anak ko. Kahit pinanghihinaan daw talaga ng loob si Harriet sa mga panahong iyon, itinuloy niya ang naiwang negosyo ng kanyang asawa. Hindi man siya nakatungtong sa kolehiyo, hindi raw ito naging hadlang para aralin niyang mabuti ang paggawa ng kandila, lalo na ang mga disenyo nito. Wala namang assurance na pagka tinuloy ko to, kaya ko na panindigan, kaya kong itaguyod. At saka yung mga empleyado, paano ko rin sila matutuwangan kung doon sa pangangailangan din nila. Pero ang nag-udyok sa akin, kailangan hindi ko rin ma-explain yung lakas ng loob na meron ako. Yun na lang natitira sa akin, yung lakas ng loob ako. Tapos, may mga taong tumulong din sa akin sa paligid ko na nagtiwala na okay, binigyan ako ng chance na i-run yung business. 10,000 pesos mula sa savings ni Harriet at ng kanyang yumaong asawa ang ipinuhunan nila noon sa negosyo. Nakabili sila ng wax, mitya, scent at molder mula rito. Sa kaldero lang daw nila noon tinutunaw ang wax dahil wala pa silang sapat na gamit. Sa ngayon, umaabot na mula 10,000 hanggang 20,000 pirasong kandila ang nagagawa ni Harriet kada linggo. At dahil sa panibagong liwanag na dala ng kandila ni Harriet, mahigit 6 digits na ang kinikita nila buwan-buwan. Welcome po sa Thank you aming po. tindahan. Ito ho yung may-ari nitong mga binebentang kandila. Pagawaan to actually ng kandila, Opo, di ba? opo. Kasi pag ganyan, malapit na mag-undas, syempre hindi naman sa mismong araw ng undas bumibili. Paano ginagawa niyong paghanda, Miss Harriet? Advance po kami nag-prepare ng production. So, nagdadagdag na kayo? Opo, nagdadagdag. Pagpasok ng September, dire-diretso na po ang pasok ng aming mga empleyado. At saka po nagdadagdag kami ng gagawa. Tapos, yung design, paano yung design? Saan nagkakaiba-iba? Yung design po, yearly po, nagbabago kami ng mga scents, kulay. Okay. Tapos po, binabago namin yung label. Pag nagpalit ka ng scents, ibang label. Ganun po. Gaano nadadagdag sa benta nyo pagka ganyang mag-uundas sa kandila? Siyempre talagang halos lahat naman bibili ng kandila dahil kailangan nila. Gaano yung nadadagdag sa production nyo? Sa production po, pagka ganitong panahon, nagta-times 10. Dun Times sa 10? ordinaryong araw. Oh, talaga? Kasi po yung hindi naman kami nag-stock ng sobrang dami pa bago pa dumating ang undas. Pag malapit na po ang undas, doon kami nagpo-full blast. Okay, so ito naman Harriet, ito yung yung pang-araw-araw na gamit natin. Opo, at saka po yung mga ganito po, ang madalas na pang-araw-araw. Iba't Ito. ibang sizes po yan. Ang ordinary candles ni Harriet nagkakahalaga mula 4 hanggang 500 pesos, depende sa laki. Ang scented candles naman ay ibebenta nila ng 60 hanggang 300 pesos, habang ang kandila na may iba't ibang dekorasyon nagkakahalaga ng 50 hanggang 1,500 pesos ang bawat isang piraso. Meron din silang soy candles na maaaring mabili mula 75 hanggang 1,600 pesos kada piraso. Bestseller sa kanilang esperma candles at vigil candles. And wait, there's more dahil may bago silang collections, ang sand candles at gel candles. Ayan mga kapuso, curious na ba kayo kung malaman kung paano ginagawa ang kandila?
Makakasama uli natin si Harriet para ipakita sa atin ang proseso ng paggawa ng kandila step by step bago nyo sila sindihan. Una munang tutunawin ng paraffin wax sa apoy. Okay, so eto na, napalitan na siya. Mainit na, ilan ang temperature nito? Mga nasa 50 degrees na lang po 15 yan. degrees. So ito yung mga pinaka-mitya Opo. ng gagawing kandila. Silulubog na ni Harriet. At syempre, hindi tayo pahuhuli. Susubukan ko rin yan. Hahayaan lang itong lumamig para kumapit ang wax, saka ilulubog ng maraming beses hanggang sa makuha ang gustong laki ng kandila. Eto na yung mga pwedeng maging resulta niya. Ito maliit. Opo. Ito yung smallest na, Yes. pinakamanipis. Yan. Matapos ang ilang beses ng paglulubog, susukatin mo lang yung nung kandila, Ayan. yung haba, and then, Tapos, puputulin po Puputulin yung mo na. kunyari 10 inches yung ganyan. ganun lang. So, ito po manual ginagawa natin. So, ito yung oo. kung walang machine, pwedeng ganito yung Manual lang. Yun, para lang naman kasi yung dulo, flat, ganyan, no? Kasi nga, itatayo mong ganyan yan, di ba? So, kung gusto niyo naman ho ng may kulay na kandila, kasi yung pinakita natin white, eto, pwede naman may kulay. At eto ho, kung paano kinukulayan yan. Sige, kuya, lubog, lubog. Ano din yung wax din? Opo. Wow, pink na siya. I think more than 20 years na ako bumibili dito ng kandila. First yung quality, tapos yung price, affordable talaga siya. 10 taon na ako bumibili dito sa ng Bayan Quezon. Mas matibay, mas matagal at saka mura. Naupos man noon si Harriet dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay, muli siyang nagpatuloy dahil na rin sa pangangailangan ng mga taong umaasa sa kanya, gaya ng kanyang mga reseller. At para sa mga nais magsimula ng mga negosyo, narito ang mga tips ni Harriet. Una, dun sa timing ng panahon, gusto niyo magtinda ng kandila or mag-produce ng kandila, the perfect timing pa para magbenta. Tip number 2, tingnan niyo yung puhunan na hawak ninyo kung saan aabot at ano yung paraan para yung puhunan na hawak is mapabilis na umikot. Pag pumunta ka sa isang manufacturer, tingnan mo yung tatanungin mo, ano yung pinakamabentang produkto ninyo na maganda ang quality. Sa tip number 3, yung quality ng ibibenta ninyo, pipiliin ninyo kasi yun yung magiging mukha ninyo kung paano nyo ibibenta yung produkto. Tip number 4, planuhin nyo na kung ano yung gusto nyo gawin. At yung kinita, as much as possible, paikutin para lumaki. Isa si May sa seasonal resellers ni Harriet o yung mga nagbebenta ng kandila tuwing may okasyon katulad ng undas. Nag-resell ako ng 2008. Nag-start to kasi ginagamit namin siya pagka All Saints Day. Na-try ko na itinda ko kaya siya kung mag-click ba siya or ano. Nag-okay naman po siya hanggang sa tumagal. Online lang daw siya nagtitinda dahil mas marami ang nakakakita ng kanyang mga paninda. Nakakatulong siya sa amin kasi may dagdag income para sa amin. Nakakaraos kami sa panggastusin namin sa araw-araw at saka sa mga ibang na tutulungan kami sa pagbebenta nitong product ng Bayan Quezon. Aabot sa 30,000 pesos ang kinikita ni May kada season. Aminado si Harriet na hindi raw madali ang pagtitinda ng kandila dahil seasonal lang ito. Pero sa tulong ng social media, kumikita pa rin sila kahit papaano. Kahit hindi na sila makapunta sa physical store namin, makita mo lang, pinopost mo dun sa page mo, may nag-o-order din. Tapos word of mouth. Bukod sa kalidad ng kanilang produkto, may ginagawa rin daw si Harriet para mas tangkilikin ng tao. Maganda yung servisyo na binibigay namin sa mga customer na may mga konting pabor, may konting pakiusap na pwede bang may napingasan na isa, pwede namin linisin, ganun, ginagawa namin. Dahil sa tuloy-tuloy na liwanag na ibinibigay ng kandila ni Harriet, nakapundar na siya ng farm at sasakyan. At ang dating maliit na tindahan, mas lumaki pa ngayon. Mahalin mo yung craft na sinimulan mo. Hindi ka lang basta magbibenta. Masaya ba yung mga consumer? Masaya ba yung mga customer namin sa produktong nilalabas namin? Kasi yung kinikita mo naman, papasok na lang yun ng pusa
kapag ka maganda talaga at minahal mo yung negosyo na